Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya, si Speaker Romualdez at ang Kamara ay patuloy na nagtatrabaho, naghahain ng batas, nagbabantay ng pondo, at nagdadala ng serbisyo sa mga nangangailangan. Malinaw po, wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat, wala siyang press con para magpabango, hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Ang inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong. Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupuntirya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Si Sara na kayang maging presidente ng buong mundo, no? Kasi gustong-gusto nyo naman yung mga DDS kayo. Total, ang buong mundo punong-puno na naman ng DDS eh. Diba? Yung ugaling DDS, super duper adapted nyo na. Yung Karen, yung mga naging Karen, mga road ragers. Charot. Diba? Mga DDS talaga yan. Ganyan-ganyan. O di siya nang mag-president ng buong daigdig, buong planeta. Diba? Si Harry Roque, si Eko, si Kokey.